Ngayong araw ating titingnan ang much-awaited na Chapter 369 ng Black Clover kung saan ating matutunghayan ang laban ng Black Bulls kay Lucius. Maitatanghal ni Asta ang kanyang bagong kapangyarihan at sasabihin din sa atin ang detalye sa kung paano gumagana ang ibinahaging anti-magic ni Asta sa kanyang mga kaibigan. Kaya ating titingnan itong napakagandang chapter, binati tayo ng chapter na ito ng isang napakagandang colored page. At tingnan lamang kung gaano kakul ang color page na ito, pero hindi ito ang pangunahing bagay, dahil ang mag-best friend na sina Asta at Yuno ay sa wakas nagkatagpo, nakatayo balikat sa balikat laban sa antagonist na sinasabi ang kanilang iconic na pangungusap na tatalunin nila si Lucius at makukuha ang titulong Wizard King. Pagkatapos ang dalawang ito ay diretsyong mabilis na inatake ang dalawang clone ni Lucius, habang dinideklara na ito ay magiging 2-on-2 na laban. Gayunpaman, ang villain mismo ay mayroong naiibang plano, dahil ito ay walang kabuluhan na ito ay magiging patas na laban. Sapagkat mayroong dalawa pang clone ni Lucius ang dumating kaya ang laban ay naging 2 laban sa 4. At ang pinakakahangahangang bagay ay si Lucius ay hindi na nagpapakita ng anumang uri ng pag-aalinlangan o pagkabahala mula sa katotohanan na si Asta ay lumitaw na buhay sa kanyang harapan. Sapagkat mayroon siyang maraming sandata sa kanyang arsenal, sa karagdagan ng kanyang 4 na clone na nilalabanan ng magkaibigan, mayroon siyang ilang dosenang anghel, kasalukuyang 3 paladin at 11 pang clone na kanyang kinalat sa kabuuan ng Clover Kingdom. Kaya ayon sa protagonist, sa kabila nitong pagliko ng mga kaganapan, nasa kanya pa rin ang kalamangan. Sa parehong oras, hindi dapat natin kakalimutan na ang tunay na ika-4 na Zogrates mismo ay hindi pa ipinapakita ang kanyang sarili sa battlefield, at walang nakakaalam kung gaano karami pang duplicates ang kanyang katawan ang magagawa niyang gawin kung siya ay mayroong unlimited na access sa abilidad para gumawa ng katawan ng tao. Gayunpaman, hindi lamang ang villain ang may tiwala sa kanyang sarili, tingnan lamang ninyo itong tusong mukha na mayroon ding itinagong isang sekretong baraha sa kanyang arsenal, ito ay ang pagbabahagi niya ng anti-magic. At ngayong araw sa wakas ating malalaman ang detalye nitong pagbabahagi ng anti-magic. Sa isang flashback bago nila iwan ang Witch Forest para makapunta sa kapital ng Clover Kingdom, pagkatapos na matanggap ang anti-magic buff mula sa pangunahing character, nalaman ng Black Bulls kay Echika ang aksyon at limitasyon ng teknik na ito. Pero sapagkat ito ang unang pagkakataon na nakatagpo nila si Echika, isinaalang-alang ni Magna na si Echika sa anumang paraan ay kahina-hinala, dapat sana muna ay kinilala nila ang bawat isa. At tingnan lamang ninyo ang kanilang mga reaksyon noong inihayag ni Asta sa kanila na si Echika ay nakakabatang kapatid ni Yami Sukihiro. Kahit si Finral sa anumang paraan ay nakaramdam ng pagkabalisa na ang isang tao na kapatid ni Yami ay maaaring maging napakaganda. Pero ano paman, ang pangunahing bagay na kailangang malaman ng Black Bulls tungkol sa anti-magic buff ni Asta ay ang katangian ng kanilang magic na malapit na nag-i-intertwined sa anti-magic na nagbibigay daan sa kanila para gumamit ng pseudo-anti-magic sa laban. At ang teknik na ito ni Asta ay tinawag niya na sa kanyang sariling mga salita ay being magical companions. Pero ito ay lumilitaw na ang halaga ng pseudo-anti-magic na naibahagi sa Black Bulls ay hindi infinite, ito ay nangangahulugan na kailangan nilang gamitin ito ng maayos habang sila ay gagamit ng kanilang spell. O gaya ng ipinaliwanag ni Echika, kailangan nilang ipalagay na sila lamang ay maaaring gumawa ng 1 o 2 malakas na atake. Kaya ito ay lumilitaw na sa tuntunin ng duration at unlimitedness, ang Neverland ni Yuno ay mas cool kaysa dito. Pero ang anti-magic buff ni Asta ay mas epektibo na ma-resist ang anyo ng mana at mga spells. At by the way, mula sa katotohanan na ang Black Bulls ay hindi nakatanggap ng purong anti-magic ni Libby, pero pseudo-anti-magic, ito ay nangangahulugan na ang objection ng ilang mambabasa tungkol sa kung paano ang Black Bulls ay nakatanggap ng anti-magic ay dapat sanang maglaho. At saka, sapagkat ang anti-magic ni Asta ay maaaring mag-interact sa magic, ang kanyang mahinang pseudo na bersyon ay mas lalong mag-i-interact. Pero sa anumang kaso, ang topic na ito ay mas magandang pag-usapan sa ibang video. Gayunpaman ating tingnan ang kapangyarihan nitong buff sa laban.
Pagkatapos ng bahagyang flashback, makikita natin ang bagong black form na atake ni Locke na tinawag niyang Ultimate Black Thunder Spell Swift Black Thunder Demon. Sa atake na ito, nagawa niyang literal na masira ang ilang anghel ni Lucius sa mabilis na sandali. Sa nakaraan, sa suporta ni Paladin Damnatio, nahirapan ang buong squad ng Black Bulls na makipagsabayan sa kanila pero dito walang kahirap-hirap na tinapos ni Locke ang ilang anghel. Pagkatapos niyang tapusin ang ilang anghel, isa pang anghel ang kanyang tinapos pagkatapos sa kanyang bilis isa pang anghel ang kanyang tinapos na kaawa-awang lumapag sa kalapit na clone ni Lucius. Ang clone na ito ni Lucius ay nabahala sa katotohanan na isang tao maliban kay Asta ay maaaring gumamit ng anti-magic, at binabawasan ang numero ng kanyang anghel na sundalo sa mabilis na sandali. Pagkatapos kahit ang antagonist ay naunawaan na ang ganitong klaseng pagkilos ay magdudulot sa kanya ng partikular na banta, pero dahil sa katotohanan na ang Black Bulls ay gumamit ng anti-magic, ito ay nangangahulugang sila ay mahirap na ma-detect. Dahil dito sa pag-aalala niyang ito, hindi niya namalayan kung paano lumitaw si Magna sa kanyang likod at siya ay nagpakawala ng itim na fireball sa kanya, sa kabila ng pag-iwas ni Lucius, pero dahil ang isa sa katangian ng anti-magic ay naa-attract sa mana, nagawa pa rin niyang masundan si Lucius. At ito ay hindi posibleng pigilan ang fireball na ito, sapagkat ang elusive na trajectory ni Magna ay hindi papayagan ito, at ang pseudo-anti-magic ay hindi papayagang depensahan ang kanilang sarili gamit ang magic. Gayunpaman ito ay hindi isang ordinaryong fireball pero ang parehong magic spell na ginamit niya kay Dante, ito ay ang Reverse Fire Magic Soul Chain Tag Deathmatch. Nagawang maitali ni Magna ang kanyang sarili, si Locke, Lucius, at isang anghel pero mabilis nilang tinalo ang anghel pagkatapos ang malaking halaga na mana ni Lucius ay nahati sa tatlo. At bagaman nagawang mai-level ni Magna ang kanyang lakas sa kalaban, mahirap pa rin para sa kanya na makipagsabayan sa clone ni Lucius pero hindi ito maaaring sabihin kay Locke na nakatanggap ng mataas na mana na nagbigay daan sa kanya para mas lalong bumilis, at simple lamang inaatake ang kalaban gamit ang kanyang lightning speed. At sa parehong oras, binibigyan niya ang kanyang partner para mas madaling umatake gamit ang kanyang itim na fireball. Dahil sa epekto ng pseudo-anti-magic ang duplicate na ito ni Lucius ay hindi makasabay ang kanyang regeneration sa kanyang natatanggap na pinsala. Pero nagagawa pa rin niyang ma-resist at kahit mapagtanto na ang kanilang supply ng anti-magic ay hindi infinite, sapagkat habang ang laban ay nagpapatuloy, ito ay nagiging mas madali para sa kanya na makipagsabayan sa kanyang kalaban. Naunawaan din ni Magna at Locke ito na imposibleng matalo nila ang kanilang kalaban kung magtatagal pa ito, sapagkat kalahati ng anti-magic buff na kanilang tinanggap ay ginamit na nila. At sa kanilang paglapit sa kalaban, ang dalawang ito ay nagdesisyong ilagay ang lahat sa isang huling malakas na atake. Sa paggawa ng kombinasyon ng spell ng Black Flame at Lightning na tinawag nilang Black Thunder Fire Demolishing Explosive Cannon, matagumpay nilang winasak ang isa sa mga clone ni Lucius. Ito ay parang reference sa laban ni Magna at Locke kay Vito, pero sa oras na ito sila ang nanalo sa laban na ito. Ang sumunod dito ay ang mapanuksong ekspresyon sa mukha ng pangunahing karakter sabay sabi kay Lucius na tingnan natin kung sino ang nangunguna sa laban na ito. Sa huling panel ng chapter na ito makikita natin ang ngiti na tagumpay nina Locke at Magna. Kaya sa wakas ating nakita kung ano ang magagawa ng bagong kapangyarihan ni Asta sa laban, bagaman ang buong buff ay ginamit nila, tanging dalawang membro ng Black Bulls lamang ang tumalo sa isang duplicate ni Lucius. Pati na rin gusto kong sabihin na ang art ng chapter na ito ay napakaganda, sa huli ang kalusugan ni Tabata ay sa wakas bumubuti, kaya dito natin tatapusin ang video na ito, kung nagustuhan mo ito ay huwag kakalimutang mag-iwan ng like, para sa iba pang anime content ay mag-subscribe sa channel, maraming salamat sa panunood at magkita-kita tayo sa susunod kong video.